Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay hango sa totoong kwento patungkol sa pag-atake ng Chinese troops sa lupain ng India. Ang matatapang na 120 sundalong Indians isinakripisyo ang mga buhay para sa inang bayan. Ang pelikulang ito ay ang Indian historical war film na ipinalabas 2025 na pinamagatang 120 Bahadur. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. May panahong itinuring ng India ang China hindi lang basta kapitbahay kundi bilang kapatid. Ngunit noong 1962 nagbago ang lahat ng magkainteres ang mga Chinese sa lupain ng India. Pinagtaksilan nila ang bansang minsang itinuturing silang kapatid upang makuha ang Aksai Chin. Pero hindi pa natapos roon dahil may gusto pang isunod na target ang mga Chino. Ito ay ang Chashel Valley upang makuha ang kontrol sa paliparan na magbibigay sa mga Chinese ng kalamangan at doon na nagsimula ang istorya na kilala ngayon sa Battle of Res Angla. Isang sundalong sugatan ang natagpuan at agarang dinala sa ospital ng militar, ngunit wala pa ito sa katinoan mula sa naranasang bangungot ng digmaan. 3 araw bago nangyari ang lahat, ang lalaki ay si Ramchandar ipinadala ng headquarters ng Delhi sa border matapos lumala ang sitwasyon upang sumali sa 13th Kumaon Regiment sa Chashel bilang radio operator. Sa paliparan ng Chashel dumating ang brigade commander na sinalubong ng colonel para dalhin sa base camp, upang siguraduhin hindi mawawala sa kanila ang paliparan sa kahit anong sitwasyon. Inulat ng colonel ang kanilang depensa sa paligid ng mga burol ng paliparan na nakahanda. Kung aatake man ang mga Chinese posible itong dadaan sa Res Angla pero nakaposisyon na roon ang Charlie Company na pinamumunuan ng company commander na nagngangalang Major Shaitan. Sa mga oras na yun, ang Major kasalukuyang nasa bundok upang harapin ang mga Chinese. Walang takot itong naglakad sa harapan sa kabila ng panganib sa mga snipers. Nang makita ito ng mga Chinese, pinaputukan ng Major pero hindi tumama ang bala kung saan kalkulado na niya ang sitwasyon dahil pabor sa kanila ang hangin. Agad itong ipinapatay sa kanyang sniper na naghihintay lang ng utos at hinayaang makatakas ang kasama upang magdala ng mensahe na may kalalagyan sila pag sinubukan nilang tumawid. Sa kampo, dumating si Ramchandar para mag-report bilang radioman sa Charlie Company. Binigyan siya ng gamot na inumin sa loob ng 3 araw at itinuro kung saan matatagpuan ang Charlie. Samantala ang Charlie Company ay ginagawang libangan ng paglalaban ng 2 sundalo. Dumating roon si Ramchandar na napapanood sila para sa premyo na tsokolate pero nauwi ito sa pagtatalo. Natahimik ang lahat nang dumating ang company commander dahil hindi sila naroon para magtalo, naroon sila upang ipagtanggol ang kanilang lupain na makamkam ng mananakop na Chino. Pag-alis ng Major isinama niya ang radioman habang naiwan ng iba. Binigyan niya si Ramchandar ng radyo na kanyang magagamit at pinayuhan sa mga dapat nitong gawin upang makaligtas sa anumang labanan. Matapos nito nag-report ang Major sa Brigade Commander para sa mga nakuha niyang impormasyon, na hindi aatake ang mga Chinese sa inaasahan nilang lugar at may nakausap siyang lokal na may paparating na bagyo na ilang araw mula ngayon. Walang weather report na may paparating na bagyo, pero naniniwala ang Major sa mga naninirahan sa bundok at hinala rin itong gagamitin ng mga kalaban ang bagyo upang mapasok ang Res Angla. Ngunit hindi sang-ayon ang Colonel kay Shaitan dahil masyado itong makipot para pasukin. Ipinaliwanag ng Major na inaasahan na ng mga Chinese troops na ibubuhos nila ang puwersa sa madaling daan. Hiniling niya sa Brigade Commander na ilipat sa Res Angla ang iba pero tumanggi ito. Samantala sa kabila ng border, ang mga Chino naghahanda na ng puwersa para sa pag-atake sa utos ng chairman na si Mao sa kanyang tagasunod na si General Gao. Gusto nitong makuha ang paliparan sa loob ng 3 araw bago ang pagdeklara ng ceasefire matapos silang gipitin ng mga Amerikano. Sa gabing yun, ang Major naalala ang mga sandali noong panahong mag-asawa ito. Sa kabila ng napakapanganib ng kanyang buhay bilang sundalo laging nakasuporta ang asawa at ipinagmamalaki si Shaitan bilang isang tunay na makabayan, bago pa lang siya pakasalan ng asawa tanggap na niya ang kanilang magiging kapalaran. Kinabukasan ng mga Chinese na kahuli ng mga sundalong Indiano, walang awa itong ipinapatay ng Major habang ang Charlie Company nagsimula na rin kumilos patungo sa bulubundukin ng Res Angla. May kataasan ang bundok at unang beses pa lang ni Ramchandar mapasabak sa ganong kataas na elebasyon. Ang mga kasamahan nakaranas na ng pagsasanay mula sa Major kaya madali na lang ito sa kanila, habang ang radio operator kinailangan muna magpahinga. Pero nalaman na hindi niya pala ininom ang gamot na para roon, binigyan siya ng mga kasama at pinasunod na lang ng second in command sa kanilang paglalakbay.
Kalaunan, nadaanan ng mga ito ang nag-iisang nayon sa itaas ng bundok na malapit sa border ng dalawang bansa. Kilala ng mga sundalo ang mga naninirahan roon dahil madalas nila itong pinupuntahan. Hindi nagtagal nakarating na sila sa Res Angla kung saan nakatayo ang kampo. Hinati-hati ng Major sa 3 platon ng mga sundalo na may tag-4 na po bawat grupo upang bigyan ng kanya-kanyang posisyon sa pagbabantay sa paligid ng bulubundukin. November 17, 1962, ang Major at ang ilan sa kanyang mga sundalo sinuri ang kabila ng bundok upang magtayo ng himpilan sa pagmanman. Pag-alis ng mga ito may narinig silang mga putok ng baril sa paligid at nang tingnan ng galing ang mga putok sa kalapit na nayon. Agad nagtungo roon ang mga sundalo, ngunit patay na nang inabutan nila ang mga taga-nayon na dati na nilang pinapalikas, pero alam ng Major hindi nila mapipilit ang mga ito na iwanan ang kanilang tirahan. Nang suriin ang paligid may mga natitira pang mga kalaban, sumugod ang Major mag-isa kung saan nakaharap niya ang mga Tsino na nagmasaker sa mga taga-nayon at napatay ang lahat, subalit nadiskubre nila ang pagdating ng malaking puwersang militar ng Chinese. Pinaalam agad nila sa brigade commander ang sitwasyon na 3,000 Chinese troops ang paparating, dihado sila pagdating sa bilang kaya inutos ng commander ang pag-atras ng Charlie Company, ngunit tumanggi ang Major dahil pag ginawa nila ito ilang araw lang masasakop na ng mga Tsino ang Chashel. Hindi matanggap ng Major ang pagkatalo ng hindi lumalaban kaya hiniling niyang manatili sa kabila ng walang backup na maipapadala ang headquarters. Naniniwala na din ngayon ang Colonel na tama ang iniisip ni Shaitan, ngunit walang laban ang 120 nilang sundalo laban sa 3,000 Chinese troops. Kinagabihan, tinawagan ng Major ang 3 platon upang kausapin ang mga kasama na nakahanda siyang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Dahil nakasalalay sa kanila ang kinabukasan ng kanilang bayan, inihayag ng Major na ang sinumang gustong umatras ay malayang umalis. Pero ang lahat ng platon walang gustong umatras, lahat sila gustong sumama sa laban at handang mamatay kasama ng Major. Sa kasalukuyan, ang lahat ng pangyayari ay kinukwento ng radio operator base sa kanyang karanasan. Binalaan siya ng colonel na pag nagsisinungaling ito maaari siyang ma-court martial, pero walang rason ng sundalo para gumawa ng kwento. Gabi na giniginaw ang lahat sa lamig, na alerto ang nagbabantay ng may maramdamang paparating at agarang inireport sa Major upang maghanda. Pero isa lang pala itong patibong ng mga Chinese upang mapalabas sila na hindi nagtagumpay. Galit na galit ang Chinese Major sa palpak nilang plano kaya agad itong nag-utos ng pag-atake. Buti na lang mabilis itong nakita ng taga-Masid, inalarma niya ang command sa paparating na Chinese patrol at agad silang napaghandaan upang pigilan ang mga kalaban na makalapit. Matinding bakbakan ang naganap kung saan marami ang sugatan sa kanilang mga kasama, dahil dito napilitan na silang umatras pero nagpaiwan ng sugatang sundalo upang protektahan ng Major. Paglapit ng Chinese troops pinasabog ng sundalo ang sarili bilang pagsasakripisyo sa kamatayan ng mga kalaban. Dahil sa nangyari nagdalamhati ang lahat sa mga napatay na kasama, dahil ibinuwis ng mga ito ang buhay upang pigilan na makaabante ang Chinese troops. Ngunit naghahanda na naman ang mga Tsino ng full-scale attack sa mga sundalong Indiano kasabay sa pagdating ng bagyo. Hindi nagtagal nagsimula ng umulan ng nyebe, agad na pinaghanda ng Major ang buong tropa sa kani-kanilang mga posisyon, subalit walang masagap na signal sa lugar para mag-ulat sa headquarters. Kasalukuyan na din ngayong dumating ang Chinese troops sa kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga ito inutos ng Major ang walang humpay na pagpapaputok sa mga kalaban, ngunit sa kabila ng may nakakalamang na posisyon mas marami ang mga Tsino at gumagamit ng mortars dahilan ng pagkamatay ng mga kasama. May naisip na plano ang Major upang mapigilan na makapasok ang mga kalaban. Pinasabog nila ang lambak na plano sanang pag-ambush ng mga Tsino pero naunahan nila ang mga ito. Pagbalik sa posisyon ng mga kasama inabutan ng Major na patay na ang lahat ng buong 9th Platoon mula sa bakbakan, pinakuha niya na lang sa mga kasama ang mga natitirang bala upang puntahan ang 8th Platoon habang ang headquarters hindi rin sila makontak. Umaga nang dumating ang Major sa posisyon ng 8th Platoon, dumating na doon ang puwersa ng Chinese troops at nagsimula ulit ang matinding bakbakan. Gumagamit ng machine gun ang mga Chinese na nakapwesto sa kanilang harapan na nagpahirap sa mga Indiano, pinatumba ito ng kanilang sniper pero talagang hindi kinaya sa sobrang dami. Buti na lang nasasakop ng radyo ang 7th Platoon na may control sa mortar, at agad pinabomba ang machinery ng Chinese troops, subalit gumanti ang mga Chinese sa Indian mortars at nawasak ang lahat ng mayroon sila, maging ang 7th Platoon tinamaan din ng mga pampasabog.
Sa kabila nito patuloy na lumalaban ang mga sundalong Indiano sa Chinese troops ngunit masyadong marami ang mga kalaban, wala silang balak sumuko kahit nasugatan na ang iba pinapanatili nila ang posisyon upang hindi makalapit ang mga Tsino, ngunit habang tumatagal ang labanan nauubusan na sila ng bala. Wala pa ding balak umatras ang Charlie Company na nakahandang lumaban gamit ang bayones, ngunit parang hindi nauubos ang Chinese Army na patuloy na sumusugod sa kanilang posisyon. Pero talagang matibay ang mga Indiano na patuloy na nakikipaglaban, hindi makapaniwala ang commanding officer ng Chinese Army sa nasaksihan na iniisip nilang sinapian ng demonyo ang mga Indian matapos itong hindi pa din sila sumusuko. Pinagbabaril niya ang lahat kabilang ang kanyang sundalo dahilan ng tinamaan ang major at nagkaharap ang dalawa. Nang sandaling papatayin ng Chinese ang major, may plano pala si Shaitan upang mapatay ang kanilang commanding officer ngunit napatay sa pagsabog ang kasamahan. Agad tinulungan ng major ng mga natitirang sundalo upang protektahan. Gamit ang mga nakuhang natitirang bala patuloy silang lumalaban sa puwersa ng Chinese Army hanggang sa maubusan. Ipinatakas na ng mga kasama kay Ramchandar ang major dahil hindi ito pwedeng mahuli at nagpaiwan ang second in command para lumaban. Nang maubusan na siya ng bala isinakripisyo niya ang sarili upang pasabugin ang Chinese troops. Ang ilan sa kasama ng major hinarap din ang ilan pa sa natitirang kalaban at ipinakita kung gaano katapang ang mga sundalong Indiano, ngunit sa dami ng nakalaban matinding sugatan ang mga ito na hindi na rin nagtagal pa. Si Ramchandar na lang ang natitira na nagtatago sa bato, hindi niya tinamaan ang dumating na kalaban pero sa pagsusumikap nagawa niya rin itong napatay at kinuha ang pwedeng mapakinabangan. Ngunit may dalawa pang kalaban na natitira ang dumating, buti na lang iniligtas ito ng major at binigyan siya ng huling misyon na bumalik na ng Chashel upang iulat ang lahat ng nangyari. Tumanggi ang radio man na iwan ng major pero siya lang ang tanging pag-asa na malaman ng headquarters ang lahat. May ibinigay na sulat ang major at ang kanyang relo bilang patunay at sapilitang pinaalis ang radio man. Di na rin nagtagal binawian na din ng buhay si Shaitan na huling iniisip ang asawa. Matapos ang matinding labanan, dumating ang Chinese major na nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang army sa kamay ng mga Indians. Natagpuan nila roon ang patay na katawan ni Shaitan, binigyan ito ng major ng respeto sa ipinakitang katapangan. Naniniwala siya na karapat-dapat silang may sulat sa kasaysayan habang si Ramchandar sinisikap na makarating ng Chashel. Nakatanggap ng tawag ang Chinese major mula sa general upang makibalita sa kanilang pag-atake. Nang malaman ng general na napatay ang libu-libo niyang sundalo laban sa 100 Indians, agaran nitong pinaatras ang hukbo at balak itago ang nangyaring labanan sa lahat. Sa kasalukuyan, matapos marinig ng nakakataas sa Indian military ang kwento ni Ramchandar, hindi naniniwala ang colonel dahil ayon sa pagsusuri sa lugar walang nakitang bakas ng may naganap na labanan. Iniisip ng brigade commander na kabaon ang mga ito sa yelo sa tindi ng bagyo ngunit wala silang pruweba. Ilang araw ang nagdaan nang gumaling na ang radio man binigyan siya ng commander ng pagkakataon na baguhin ang pahayag, pero ipinaglaban ng sundalo ang katotohanan na pagbabaliwala sa sakripisyo ng mga kasama. Ngunit tila ayaw pa rin siyang paniwalaan ng mga nakakataas. Bago umalis ibinigay ng radio man sa colonel ang iniwang sulat ng major at relo bilang patunay. 3 buwan ang nagdaan na tunaw na ang yelo sa bundok, natagpuan ang katawan ng mga namatay na sundalo at napatunayan ni Ramchandar na totoo ang kwento nito. Nasaksihan nila ang pag-alay ng matatapang na sundalo ng buhay para sa bayan. Magmula noon hindi na muling umatake ang mga Chinese sa takot na sa 100 palang ganun na lang ang nagawa sa kanilang puwersa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!